Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. You are broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Well, wala na yung mga humaharang sa'yo, yung mga nag-challenge, yung mga hindi na sila makapang-challenge sa'yo, hindi na sila hindi na sila makapag-compete sa'yo. Why? Sila to? No. Ikaw to. Ikaw yan. Ikaw yan, oh, na parang may inaantay ka. Pero hindi na sila makapag-compete sa'yo. It's because they are like this. No? Sila to, naging ganito sila. Clarify ko lang. Naging ganyan sila eh. Naging victim sa sarili nilang trap. Sila ang na-trap sa sarili nilang trap. See? Sa mga deceit and scheme nila, sila ang na-trap. Sa mga ginawa nilang trap against you. Sila ang na-trap. See? Sila ang na-trap. Sila ang na-bind. Sila ang na-chain. Sila ang na-restrict. Sila ang naging clouded yung isipan nila. Sila yung victim ngayon ng sarili nilang mga traps. Ng sarili nilang mga ginawang scheme and deceit against you. Why? Nag-backfire? Hindi sila nag-backfire. Ano yun? Nag-bounce back sa kanila? Ayun, nag-bounce back sa kanila. Nag-bounce back sa kanila. O pina-bounce back na anghel kasi may angel dito. Pero ikaw tong, you are a manifestor. Kompleto na yung tools mo with the magician here. Hindi ka nagja-juggling. You're fortunate pa. Nakapanig ka sa yung swerte, yung luck. Or mag-umpisa ka na ng destiny mo pati. Hindi. Nakapanig na sa yung luck. Or malapit ka na mag-umpisa ng naka-destin sa'yo. Hindi pa. Hindi pa malapit na mag-umpisa ka na naka-destin sa'yo. Ibig sabihin nito, nag-umpisa na siniswerte ka sa buhay o swertehin ka na sa buhay. Yan, nakapanig na sa yung luck. Tinataas ka na. Or nasa taas ka na ng wheel of fortune. Ayan. And wala nang naglilimit sa mga kaya mong gawin. Kasi may magician dito. Kompleto na yung mga tools mo. Hindi ibig sabihin na you're a witch, no? Kundi, you're capable now, no? To get what you want, to achieve your dreams in life. Kompleto na yung tools mo para, kunwari, mag-put up ng business, no? Naisipin mo put up ng business. Wala na magpapahold back sa'yo. Kumbaga, lahat na, no? Na needed mo para gawin yon. Lalo na yung sa sarili mo yung paging assure mo na you can do it. You can do it. So, yan. Na walang mga hadlang, no? Na walang kulang sa'yo para gawin yon, yung mga pag-put up ng business or yung ma-achieve mo yung pangarap mo sa buhay na maging achiever ka, na maging successful ka in life, yung mamuhay ka ng masagana or abundance, or yung lucky ka, yung maswerte ka, yung mamuhay ka ng prosperous. Why not? So, ano pa ang about sa'yo? Your buried body began to breathe, and out of the silence the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is a victory. Whoa, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Praise the one who set you free, no, from all the evil doings of others. Ayan, against you. Ayan, sa deceit na ginawa nila, sila ang na-trap sa sarili nila. Mga deceit and schemes na ginawa nilang trap against you, sila ang na-trap. So, see? Hindi clouded yung judgment mo ngayon. It's very clear and sound yung mind mo. I mean, very clear and walang nagpapakonfuse sa'yo, walang influences sa isipan mo.
Kung ano iniisip mo ngayon, that's your thought, no? Na walang influences ng iba. Kasi judgment, ibig sabihin, walang mga atake sa isip mo ng iba, walang nagbablock sa isipan mo, walang nagpapaklouded, ganyan, walang blockage, walang manipulation ng iba, and you are knowledgeable person kasi mahilig ka magbasa o mag-research o maghalungkat, mag-alam ng mga hidden knowledge, yung mga tago, no? Ayan, no? Meron kasing ano dito, merong owl. It's a sign na parang may mga alam ka, you have that key to open a closed door, closed book. Ganyan na may key ka para mabuksan yun, para malaman mo yung mga information na yan, yung mga kaalaman. Ayan, ang mga tago, mga hidden, na hindi makikita ng iba, na hindi madiscover ng iba, na hindi nila kayang buksan yan, hindi nila kayang makita, hindi nila kayang malaman yung mga information na yan and knowledges na yan. But you have the key to open that and know what's inside that book or door. Paano man yan. Basta may key ka para malaman yung mga hidden knowledges and hidden information. Kasi may book dyan, may owl, may key, ayan. That's why your mind is powerful. Kasi knowledge is power. Diba? Kaya may dragon dito. And your mind is strong because of what you have learned. Because of the knowledges and profound knowledges that you have accumulated through years. Ano pa ang personality mo? What's your personality? Maiden, the maiden. You're so kind-hearted, affectionate, loving, natural, simple. Simple lang and mapagmahal and appreciative ka sa mga natural na creations ng God like animals, no, small animals. You show them love na they are so valued, appreciated by you. Yung ganun. Mapagmahal ka sa mga hayop. And may nag-transform sa'yo, may nagbago sa'yo, para ka naging butterfly na na you're capable of flying, di ba? The magician, kompleto na yung tools mo. So, parang nakompleto na yung backpack mo. Parang dumaan ka sa, sa transformation, metamorphosis ba? Na naging, ka na, butterfly. From a larvae into a butterfly. Ayan. Na, mahilig ka sa outdoors or mag-spend ng time sa nature, you feel connected sa nature and sa mga animals, sa soil, natural na places like nature and yung sa mga may mapunong lugar, mga ganon. Gustong-gusto mo yun for sure. And so fresh. Yung energy mo ngayon so fresh. And ano yung darating sa'yo? Sino ang mag-pursue sa'yo? Your very body begins to breathe. Itong person na may superior sa buhay niya. Siya ba itong may gustong mag-dominate or pasuko sa kanya? Hindi, siya tong superior, yung person na yan, na mag-pursue sa'yo. Hindi. Merong may tao na gustong kumontrol sa kanya. Hindi. Baka may mga demonyo na gustong magpa-back out sa kanya, pa-back out, o may mga demonyo pala yan, yung gusto magpa-back out sa kanya na superior sa buhay niya, demonyo yan, na gusto magpa-back out sa kanya na hindi na magpatuloy na ipursu ka. Ayan, yung tao na to, hindi tao ang gusto magpa-back out sa kanya na dominante sa buhay niya or superior sa buhay niya. Demonyo yan na gusto magpa-back out sa kanya na wag nang ipagpatuloy niya ang ipursu ka.
Of course, sinatakot nila yan, minamanipula nila yung isip ng person mo na yan. Lalo kung walang depensa yan sa mga ganon, no? Ano pa? The Hermit. Anong klase ng demonyo to? Mga elemento. Hindi, demonyo talaga. Anong klase ng demonyo yung gusto mong pa-back out sa person mo na yan? Mag-pursue sa'yo? Fallen angel. Hindi. Mga espiritu ng Nephilim. Hindi. Mga ano yan? Mga anong klase ng demonyo yung gusto mo pa-back out sa person mo na dominante or superior sa buhay ng person mo? Mga ano yan? Mga spirits na Jezebel. Mga spirits na hindi. Mga demonyo, mga hindi yung fallen angel. Mga impacto. Mga impacto. Hindi talaga. Mga taga-agartha. Mga marine spirit. Baka marine spirit. Marine spirit yan. Mga marine spirit. Alam niyo yung marine spirit? Mga ano yan sila eh. Di ba yung taga-agartha? Mga ano yan? Mga fallen angel din. Sa agartha. Hindi. Mga ano yan sila? Mga alien. Alien. Hindi. Mga ano yan sila? Mga elemento. Mga elemento. Elementals. Yun ang sabi na nagagay dito ngayon. Na elementals na yun sila. Yung taga-agartha. Sabagay sa lalim sila ng lupa eh. Ito, mga ano guys, mga marine spirit. Bakit gusto nang hadlangan ng mga marine spirit? Alam niyo yung marine spirit? Mga ano yan eh, mga spirito sa tubig. Yung katulad dun sa ano, yung kay Joros Flores na nagkuha ng kaluluwa niya daw. Yun ang lumabas eh. Ay yun, katulad dun, marine spirit yun sa tubig, di ba? Katulad ng mga sirena, si Romasukoy, yan ang mga marine spirit. Mga ganon. Yun ang alam ko sa tubig yan sila, kaya marine, di ba? Pero mga demonyo pa rin sila, sa mga evil forces yan sila. Mga ganon. Ewan ko kung tawag ba sa mga ganon ay marine spirit din, yung katulad ng kumuha kay Joros Flores na yan. Pero ang lumalabas doon ay elemento eh. Elemento sa tubig. Yun ang lumalabas eh, na magawa ko. Hindi talaga nakita yung katawan nun. Paano kasi ang lawak-lawak ng ano na yun eh. Ng river na yun eh. Tsaka sumiksik yun sa ano, sa may butas. Yung parang pinupush pa baba yung tubig. Nandun yun. Dun, yun ang lumalabas. Halika na nga! Ang ingay-ingay. O, sumunod pa yung batang pachuchay. Agatin ang wit. Hindi pa yan. Baik, pagkais ma'am siya na lang tuloy. Ano po ngayon ang siya ngayon? Baik. Wow, so cute! Ay, nagagawin na. Love. Tingnan niyo naman aking baby nga cute. Anak ng aso ko, ang dungal-dungal. May muta pa yan. Na cute. Birch tree ang tatas niyan. Kasupyato tata. Maliit. Native ito ng mga tuta. Cute. Cute ang planggaw ng mga siya. Kakatuwa gid. Ano ang marine spirit? Bakit? Bakit gustong hadlangan ng marine spirit kayo ni person mo?
Gaganti. Gaganti. Bakit gaganti? Naperwisyo ba sila ng person mo? Hindi, naperwisyo mo sila? Baka ikaw. Ikaw daw. Ganun. Naperwisyo mo daw sila. Bakit kaya, no? Oh, kunwari ay nangialam ka, no? Sa mga pinagagawa nila sa mga tao na katulad ng kinukuha nila yung kaluluwa ng mga tao, no? Na nilulunod nila kasi marine spirit nasa tubig sila, di ba? Nilulunod nila, kunwari may bangka na nalunod tapos sinave mo yung mga tao na yon o kaya ay may ginawa ka na para makalaya yung mga tao na yon sa kasi inano nila yun, ginagawang bihag eh, tinatali nila yung kaluluwa ng mga tao na bihag nila eh. Ganon yon. Di ba? Katulad nung kay Joris Flores, tinatali nila yan. Yung mga kaluluwa. Ayaw nilang pakawalan. Eh, kung pakawalan niya sila, yung mga kaluluwa, gaganti sila, no? Kaya ganon. Gaganti sila sa tumulong. Bakit hindi tulungan? Kaya gagawin na lang bihag, di ba? O kaya ay, ganyan yan sila, gaganti sila. So, ano pa? Nandito ba ngayon si Jesus Christ? Nandito ka po ba, Lord Jesus Christ, ngayon? Nandito nga si Jesus Christ. Itapon mo nga po yan, yung mga marine spirit na yan, Lord Jesus Christ, sa abyss. Tapon mo sila ng pakawalan doon sa abyss. Tapon mo na po ba yan, yung mga marine spirit na yan, yung mga atake dito sa abyss. Tapon doon Jesus Christ yan. Tapon na daw yan. Sugid yabang na lang eh, ipabis sila. Yun, diretso sila sa bis. So, yun pa. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Sight. Birds. Titira ka sa lugar na may madaming ibon na titira mismo sa lugar na may madaming ibon. Gano'n ba yun? Oo, doon ka titira sa lugar na may madaming ibon, na parang madaming puno, kaya madaming ibon, malapit sa forest, or malapit basta sa nature yun siya. Kaya nga may madaming ibon. Ayan o. And magtanim-tanim kayo doon ng person mo. Yan. Ayaw kasi pakailaman ng mga yan sa mga ginagawa nila mga katarantaduhan na sila. Yung may ginagawa silang bihag ba? Bihag. Tinatali nila eh. Ewan ko ano ginagawa nila sa kaluluwa ng tao. So, ano yung next na mangyari sa buhay mo? Hindi ka na madi-destroy. Bakit? Nasa abyss na. Nasa abyss na po ba, Lord Jesus Christ, yung mga marine spirit na yan? Sa abyss na. Bilis lang yan. That's the revenge for evil doings of marine spirit. Ano ang next na mangyari sa'yo? Magiging handa ka na for this right time na kung sa prutas pa ay ready ka ng pitasin. Yan, matured na, hinog na ako sa prutas pa, na ready ka ng pitasin. Ready ka na sa ganito po ba, Lord Jesus Christ, ganyan na magsama na. Nagkaroon ng stability sa inyo, ng person mo. Mamuhay na kayo ng stable, secured, safe, and masaya kayo, komportable kayo. Siyempre, nature yun eh. Kung kasama mo na yung person mo, o kung hindi pa, basta magkaroon ng stability sa inyo, makip nyo ng isa't isa, hindi na mawala sa inyo yung isa't isa, hindi na kayo ma-break apart, hindi na magkaroon ng on and off sa connection nyo, hindi na kayo magka-problema pa. Kasi bakit? Yung marine spirits na humahadlang sa inyo, nandun sa abyss. Ano pa? Bakit sa abyss? Parusa yan sa kanila. Kasi mga salot. Kasi nami-mistake. So, ano pa? Next na mangyari sa inyo ng person mo.
Hindi na kayo maka-experience yung na left out in the cold o nadurusa. Kasi magkaroon na ng stability sa inyo eh. Hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo mag-suffer, na parang na ginusting yung isa't isa o na left out in the cold yung isa't isa. Hindi na ganon. Kasi magkakaroon na ng stability sa inyo, magsasama pati kayo. Yun. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Declare the grave, declare this, the marine spirits has no claim on me. Whoa. They will suffer in abyss forever. Ganon. Ganyan ang revenge sa mga evil. So, ano pa? Abyss forever. Ayan. So, ano pa? Ano pa ang next na mangyayari sa inyo ng person mo? Ayan. Upright ba yung King of Swords? And reverse. Hindi na kayo maging cold or emotional sa isa't isa. Hindi nyo na itaas yung wall ninyo. Hindi na kayo maglalagay ng boundary. Hindi na kayo maging strict sa isa't isa. Hindi na kayo yung parang tinatandaan nyo yung mga pagkakamali nyo, yung mga kasalanan nyo sa isa't isa. Instead, maging soft-hearted kayo sa isa't isa. And as well as maging forgiving din. Hindi yun ang meaning nito. Kundi, hindi yung maging forgiving. Kundi, yung hindi na kayo maging cold and emotional towards isa't isa. Hindi nyo napipigilan pa yung damdaman nyo, yung gusto nyo mangyari sa inyo. Which is, magsama kayo at mamuhay ng masaya. Marine spirit is in abyss now. They will suffer in abyss forever. Yan. Ano ba? Ano pa ang next na mangyayari? May pagkikita eh. Oh. Mabuo kayo, magkikita. Magkikita eh. Oh, magkikita oh. May pagkikita sa inyong dalawa. Magkikita kayong dalawa. Lalo kung matagal na hindi ka nagkita. Kikita kayo. Ano gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? Merong gumagawa ng scheme, deceit, oh? May gumawa ng spiritual. Hindi niya alam na marine spirit. Marine spirit. Umiyak ba yung mga marine spirit, Lord Jesus Christ? Hindi. Takot sila. Nasa abyss na sila. Natakot sila kaysa abyss na sila, nakakatakot na dun. Oh, yan na yung parusa nila. Sino ba yung evil dyan? Lagay sa abyss yan. Ilagay sa abyss yan. So, ano pa? Ang next na mangyari sa inyo ng person mo, ano kaya? Ay, garden guys! Oh, talagang sa nature kayo titira. Malapit sa nature, may mga puno, madaming bulaklak sa paligid ng bahay ninyo. Gano'n, may mga cherry blossom siguro yan. Or kung hindi mo cherry blossom, mga puno ng kahoy na namumulaklak, no? Or madaming bunga, may mga bunga, may fruits, mga ganon. Ayan, napaka-maaliwalas ng paligid ninyo, napaka-comfortable ng place, napaka-peaceful, ang saya nyo lang, parang katulad nito. Ayan. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Dagdagan ko. Ano pa gusto sabihin sa'yo ng person? Upright ba to? Knight of Wands. Yung Knight of Wands. Hindi ko napansin. Oh. Your person is going to take action. Positive and driven, passionate. And napaka-aggressive niya.
makipag-unite sa'yo, na mag-reconcile sa'yo. Ayan. See? And emotional na siya sa'yo ngayon, in love, na deeply in love, hindi niya mapigilan, na hindi niya na pinipigilan ang kanyang emotion. Kasi alam niyo kung bakit? Walay na si marine spirits. Nasaan na? Nasa abyss. Sino pang evil dyan? Lalagay sa abyss. So, ayan. Ito na naman guys for collective reading.